Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ang nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala lang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, down ka ba? At para bang may kulang sa buhay mo? May pera ka naman, may mga negosyo ka, hindi ka naman nagugutom. Pero bakit parang kulang ang buhay mo, di ba? So, yung inspirasyon natin ngayon sa spiritual. Hindi lang naman kasi pang physical ito, guys. Yung ating buhay dito sa mundo. So, may kasamang spiritual. Kaya pag parang may kulang sa'yo, down na down ka, nauhaw ka sa spiritual na bagay. Parang nagbabasketball, di ba? Yung pagod ka, pawis ka, ang gusto mo lang ay isang basong malamig na tubig. Ganun din naman pag nagja-jogging ka, di ba? Hindi mo na kailangan yung masarap na pagkain, guys. Hindi mo na kailangan yung buffet. Dahil uhaw na ho ka, kailangan mo lang malamig na tubig. So, ang topic natin ngayon ay parang itong si David. Alam naman natin na itong si Haring David, hari nga, di ba? Yung karangyaan, kapangyarihan, posisyon, nasa kanya lahat. Pero nung time na nawala na sa kanya to dahil nga hinahabol na siya, papatayin na siya, nakaranas din siya ng mga ganitong uhaw sa spiritual, uhaw sa physical, di ba? Parang ang gusto lang niya ay yung makausap lang ang Panginoon, yung tila ba hinahanap-hanap niya. Kaya nga sabi sa Salmo chapter 63 verse 1, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko po kayo. Nananabik po ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang. Tigang sa ulan. So, yun guys, di ba? Yung para bang uhaw na uhaw ka na talaga sa Espiritu ng Diyos. Lalo na, pag dumaranas tayo ng matinding pagsubok. Di ba? Huwag mo sabihin mayaman ka. Kung malubha ng karamdaman ng mahal mo sa buhay, asawa mo, di ba? Magulang mo, kapatid mo, o sino mang malapit sa kapamilya mo, pagka nakaratay na sa at piling mo ay mawawala na siya. So, wala ka nang matatakbuhan. Yung pera mo, wala na rin magagawa dyan. Di ba? Kahit bilhin mo pa yung hospital, kahit ikaw pa may-ari ng hospital, kung nangihina na at papunta na sa mawawala na yung sa buhay, wala ka na rin magagawa. Doon pumapasok yung uhaw, di ba, sa espiritu, di ba, o sa presensya ng ating Diyos. So, kahit sabihin mo na may kapangyarihan ka sa gobyerno, mataas ang posisyon mo, marangya ang buhay mo, mayaman ka, lahat, parang nasa iyo na. Pero bakit may kulang pa rin? Madalas nating marinig to guys sa mga mayayaman, di ba? Kasi isipin mo, tayo mga mahirap, o tama lang ang buhay, iniisip natin napakaswerte ng mga mayayaman, di ba? Wala na silang problema sa pera. Yung kakainin nila nakaimbak na, madami na, kahit ito kaapu-apuan nila, hindi na nauubos. Pero minsan may mabalitaan tayo, di ba, sa social media, sa TV, o kung saan pa mang communication, ay may isang artista na o sikat na tao na mukhang kulang ang kanyang buhay sa kabila ng karangyaan at dami ng kayamanan. Kumbaga, yung dryness sa spiritual, kulang na kulang sa taong ito. Kaya, ang importante dito ay meron tayong relasyon sa Diyos. Diba? Ano man ang estado natin sa buhay, ay napaka-importante po na may relasyon tayo sa Diyos. Kasi kahit mabigat na problema yan, alam mo sa sarili mo na kaya mong lusutan yan. Di ba? Dahil may Diyos kang tutulong sa'yo. Di ba? Kasi minsan parang ang solusyon lang natin guys, di ba? Hinahanap lang natin si Lord pag may mga problema tayo. Tsaka mo lang hinahanap. Dahil bilang solusyon mo lang si Lord. Pero pagka naayos ng lahat, yan, balik ka na naman sa dati, iiwan mo na naman siya, balik ka na sa haya-hayang buhay. Diba? Marami po sa atin ganun. Pero pag umabot na, pinitik ka na,
Magugulat ka na lang, di ba? Parang marami na ang kulang sa buhay mo. Kaya yung presensya ng Diyos ay napaka-importante. Kasi yan ang nagbibigay ng pag-asa. Di ba? Lakas ng loob, inspirasyon, na para tumayo tayo at lumaban pa rin sa buhay sa kabila ng maraming pagsubok. Lalo na sa mundo natin ngayon, medyo magulo, di ba? Laganap ang fake news sa social media, di ba? May mga kaibigan kang hindi mapagkakatiwalaan, di ba? Maraming taong sumisira sa iyo. So, marami po. Kaya napaka-importante ngayon sa panahon natin na yung relasyon natin sa Diyos ay ano man mangyari, nandiyan pa rin yung presensya niya. Kasi pagka ganun, dun lang tayo natatahimik. Di ba? Dun lang tayo nagiging kampante dahil alam natin na nandiyan ang Diyos para sa atin at hindi tayo pinababayaan. Yung karangyaan, kayamanan, pera, okay din naman yan guys. Pero hindi pa rin yan solusyon o sasapat para maging satisfied ka na sa buhay mo. So, napaka-importante, kailangan po natin ng relasyon sa Diyos para anuman dumating sa ating buhay ay magiging matatag ka. Alam mo may tutulong sa iyo. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na matindi ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, uhaw sa lahat ng solusyon na to. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun, ipagkakaloob niya sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon na hinahanap ka sa spiritual na kanyang katawan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay ang kapatid namin nasa stage 4 cancer na, tinaningan na po ang kanyang buhay at kung ano-ano pa mga kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, haplusin niyo po, Lord, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung iyong loloobin na ibalik ang kalakasan ng kapatid namin ito. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o magkawatak-watak pa lang dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi pagpapatawad sa isa't isa, umiiral lang pride doon. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, maging mapagpatawad at pahalagaan ang importansya ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganoon din po sa financial, Lord, na lahat po kami kailangan namin. Pero dinadalangin ko, Lord, lalong-lalo na yung kapatid naming walang-wala na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, ay pinuproblema pa, Lord, kung saan hahanapin paano itatawid ang kanilang pamilya. So, bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at kayo na ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.